Good morning guys. Ngayong umaga dito ulit tayo sa ating taniman. Ngayon umaga natapos na tayo magpakain ng mga alaga nating hayop. Kung nakikita nyo ayun, dahil masyado ng makapal, tatabasin ko na yun para lumiwanag doon at saka para hindi masyadong ng lamok, masyadong malamok. Ayun, ang bilis bumaba ng mga damon ligaw, kailangan natin tanggalin. So samahan nyo ako. At ito nga pala, kung napapansin nyo, ayan, ay nakascratching na tayo. Iniwalay ko na yung tatlo nating na nakitirang tandang na medyo malaki na dun sa mga unang batch na pinapisa natin no, na mga manok. Actually dapat to 7 piraso. Yung tatlo na ibenta ko na nung mas bata pa sila, taga Bulacan yung nakakuha. Kapatid nung kapitbahay namin sa rito na nagagawa, ay nakita mo na andun yung mga manok natin sa likod. Nagtanong kung may mga sisi. So ito yung natira doon sa unang batch ng mga papisa natin, 3 piraso. Bali ang magkapatid dyan, yung 2 pula, ito at saka yung nandun sa dulo, itong nasa gitna, iba nanay nila, magkakapatid lang sila sa tatay. So ayan, in-scratching ko na sila. Siguro sa mga susunod na araw pag pupurgahin ko na yan, tapos na natin yung pagkain nila para mas mabilis silang mag-develop. Pero sa ngayon, linis muna tayo rito. So samahan nyo ako. So ngayon guys, medyo kaya maliwanag na. So mamaya pag maning araw rito, medyo makakatagos na doon. Sa ganun, matutuyo yung lupa dun sa loob at hindi masyadong magpuputik. Same time kasi nga, ayun, para yung mga mikrobyo na iba doon. Pag ganun, pagpapatay sa sikat ng araw. So ayun, magkakapadan din naman ulit sa susunod na araw. Tsaka pagkagata ng ulan, maraming higad dito sa mga hati ko. Halos lahat ng mga halaman, ayan, katulad yan. Ayan, kita nyo ba yan? Higad to. Ayan, patayin natin. Ayun, kaya pinutol ko nga yung rito. Ayun, tumataas na naman siya, yung saba. Pag nilim na naman rito,
magdidilim na naman pag ano naman at saka yun inuumpisa na silang ano yun, maraming mga higad na maliliit. So totally pinatay na natin, tinanggal ko na muna. Pero buhay naman yun pag ano tutubo uli yun. So ayun na lang muna guys. So mamaya ilalagyan natin ng takip tong ating mga ano na to, stag na ano, mga alaga. So tapos nito kasi maglilinis pa tayo sa bandara. Saka ito ay makapal na uli yung mga damon ligaw, tatanggalin na natin yan. Tapos ayun, at saka pag siguro pag medyo natuyo-tuyo na yung tambak natin doon ng mga damo, ilaban natin konti para makabawas ng ano, tsaka mawala yung mga lamok dahil sa pagkasan ng usok. Ito pagka ano to, pag kumapal yung ano nitong patola natin, hindi dahon masyado, pupruning din natin yung mga dahon yan. Yung kasi nga pagka masyado madaming dahon yan, hindi rin nagtutuloy yung bulaklak pagka masyadong madami. So ayun na muna po ano natin. Tapos ito update ko kayo dun sa na-order natin na ubas. Ayan po, nakikita nyo meron dalawa ng cuttings na may tubo. So tayo lang natin na ano yan, pero kasi yung ugat niyan sa ilalim hindi pa ano, bago pa lang din lumalabas magkasabayan at saka yung dahon. So ito meron pang isa ako nakita nyo, ayan yung may buko na yan nakaharap sa camera. So pabuka na rin yan, so sana mabuhay. At saka ito medyo matagal pa to, itong isa na to. Ito po, nasa dulo ng daliri ko, nakikita nyo ba? Hindi ba? Ayan, ito pala. Ayan, medyo matagal pa yan. At saka itong isa na to, so possible na may buhay na tayo tatlo. So kung tatlo man mabuhay natin dito, so hindi na masama. Pero sana yung tatlo magkakaiba ng variety kasi assorted po. Ito na inano ko, sabi ko tigdadalawa ewan ko kung totoo na tigdadalawa doon sa nabilhan ko, pero sabi legit naman daw ano natin. So sana mabuhay na lang lahat para maganda. Pero actually dito sa ano na to, ang tingin ko lang mabubuhay dito possibly is tatlo, o swerte kung mabuhay yung 5. Pero kasi itong isa na ito, kung nakikita nyo, ito po, ito nasa dulo ng daliri ko na to, malabo na po itong mabuhay kasi wala po siyang yung nuds niya o yung pinakabuko ay hindi po ganun kausli para labasan ng ano, labasan ng pinaka buds. So alanganin ako. So yung may possibility na magbunga doon ay magbuhay is 5. Pero yung sa ano natin, yung tatlo, may ano na tayo sa percentage na mabubuhay talaga. Yung dalawa na lang ang bali ang abata natin o abangan para kung sakali mag-shoot siya ng dahon, swerte natin 5 yung nabuhay dun sa binili natin. So hindi na masama, hindi tayo lugi dun sa binayad natin. Tapos itong ating red cardinal, so sana magtuloy-tuloy na kasi ayan, kakita nyo itong mga to, yung mga tawag dyan side shoots. So battery ito medyo marami. So magpapamature tayo dyan ng sanga na pabubungahin natin. At yung iba naman, pag medyo matured na siya, ipupruning natin at gagawin natin mga cuttings pag mga ganito na siya, yung mga kulay niya. Ito ganito na po yung pagka-matured niya. Yan, antayin na lang natin lumaki. So yun, ano natin, pero as of now, tapos siguro baka by next week lagyan ulit natin ang abono para makatulong kasi medyo alanganin na yung pinakabalding nilalagyan niya. So hindi ko na muna ililipat kasi wala akong makuha na balding malaki. So ayan na muna po ang update ko dito sa aking ginagawa. At kailangan natin medyo kasi medyo mataas na po yung araw. So maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching at God bless.